Pakadalisayin mo ang bawat isa. Pakalinisin mo ang bawat puso ng bawat mga kapatid na naririto. Patawarin mo po kami kung anumang mga kasalanang nagawa namin. Ama, narito kami upang itaas namin ang iyong banal na pangalan. Sinasamba po ka namin, Ama. Ikaw lamang ang aming Diyos. Kayo po ang gumawa ng langit at ang lupa, ang Diyos ng mga Israelita, ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac, at Diyos ng mga Kristiyano, at Diyos ng mga born again. Naririto po kami, Ama, sa isang pagtitipon ito, lingguhang pagtitipon, na tanging inaalay lang namin, Ama, ang aming mga sarili. Naway matanggap mo kami, Ama. Linisin mo kami, Ama. Pakabanalin mo lahat. Naway magkaroon kami ng discernment spirit, Ama, upang maalaman namin ang iyong mga salita, ang iyong tunay na mga salitang ipinamamahagi mo po sa amin ngayong hapon na ito. Ama, tulungan mo ang bawat isa. Kung anumang mga dalangin, mga samot dalangin ng bawat isa, Ama, pakinggan niyo. Tingnan niyo po ang bawat puso ng bawat isa. Alam namin, Ama, na bawat isa'y naiiba ang mga hinihiling. Kaya, Ama, narito ka. Hinihiling namin ang iyong habag. Maawa po kayo sa bawat naririto, lalo na ngayon. Nasa gitna kami ng kaguluhan. Ang mga tao'y laging nalilito, nalulot na hindi na malaman kung ano ang gagawin sapagkat kami, Ama, ay natatakot na rin. Pero nandiyan kayo upang makapitan kayo. Hinihiling namin na huwag mo kami pababayaan. Bawat kapatid na naririto ngayon, Ama, tagos mo ang mga hinihiling sa bawat puso ng bawat isa. Hinihiling namin, ikaw ang nakakaalam. Nais namin ng bawat narito. Ang lahat ng naririto ang may naisulat sa aklat ng buhay na hindi na pwedeng alisin, Ama, sapagkat minasbasan mo ng iyong banal na dugo. Pinatawad mo ang lahat na naririto, Ama. At ngayon narito kami upang magkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo, Ama. Sapagkat ang born again na sinasabi na ito ay muling pagkabuhay naming espiritong namatay sa pagkawalay namin sa iyo, Ama. Kaya naririto kami sapagkat sinabi mo, walang ibang makakapasok ninuman sa kalangitan o makakita sa Ama kung hindi pinganak muli. Kaya, Ama, naririto kami. Napakahalaga na maging born again kami lahat, Ama. Ang born again ay pagbuhay muli ng espiritong namatay sa aming katawan. Kaya, Ama, itong espiritu na ito ang kinakausap ng iyong banal na espiritu upang kami ay matamo namin, upang maintindihan namin ang bawat salita mo. Kaya, Ama, sa hapong ito, ipaintindi mo sa bawat isa sa amin. Kung mayroon mang mga problema sa katawan, kung mayroon man may mga karamdaman ngayon, Ama, hinihiling namin sa iyong banal na pangalan ni Jesucristo. Ang lahat ng naririto may sakit, Ama, be healed. Pagalingin mo kami, Ama, sa lahat niling namin. Tinanggap na namin ang kagalingan. Salamat, Lord. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Kapagkat sinabi mo, i-claim na namin ang lahat ng aming kagalingan sapagkat pinagaling mo na ang bawat may karamdaman. Ganun din po sa mga pinansyal na pangangailangan ng bawat isa, Ama. Pagalingin mo rin, Ama. Kung anumang mga sumpa sa bawat isa, Ama, ng mga sumpa ng kahirapan, alisin mo po sa bawat isa sa amin. Kayo ang manguna sa amin. Kayo mag-guide sa amin upang maalaman namin ang aming daan.
Kayo ang ilaw, kayo ang buhay, Ama. Kaya wala kaming ibang patutunguhan kundi kayo. Kaya sa hapong ito, Ama, kayo manguna sa amin. Itong aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 At amen. Tayo po magsimba. Spend some time with him. Hindi ko alam. Sa labas ata yan. Sa labas yun. Sa labas yun. Nagdadrama. Sutos ni Satanas. Oo nga. May nagdadrama sa labas. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Sige mga kapatid, tayo po ay muli pong purihin ng Diyos sa kanyang mga paggawa po ngayong hapong ito. Tayo po'y manalangin, dakilang Ama, magpahayag kayo sa amin, bagamat mayroon pong mga okasyon dito po sa De La Costa na medyo maingay ang paligid, pero hayaan Ama na huwag kaming magpa-apekto sa ingay. Ang mahalaga po ay mag-focus kami sa inyong salita. Dahil ang inyong salita po ay mahalaga upang kami po ay magkaroon ng buhay na ganap, upang kami po ay magkaroon ng pananampalataya na nanggagaling sa inyo, upang kami po ay maging malakas sa aspetong espiritual. Patawarin nyo kami bilang mga tao sa lahat ng aming pagkukulang. Bilang mga tao, Ama, marami kaming kasalanan sa inyo. Pero bilang mga tinawag nyo sa biyaya, bilang mga tinawag nyo sa buhay na walang hanggan, kailangan naming magsumikap, kailangan naming sumunod. Dahil walang ibang paraan para malugod ang pangalan nyo, kundi ang sumunod kami sa inyong salita. Ano man ang mangyari, Ama, hindi ang aming sarili ang aming susundin, kundi ang inyong salita, ang inyong kalooban, upang kami po ay magkamit ng buhay na nagmumula po sa inyong biyaya. Lahat ng aming mga kapatid na nandito ngayon, gawin niyo po silang daluyan ng inyong biyaya. Gawin niyo silang daluyan ng inyong habag. Gawin niyo silang daluyan ng inyong pagpapagaling. Gawin niyo po silang daluyan ng inyong pag-asa. Kaming lahat, Ama, na nandito ngayon, bagamat bilang tao mahina kami, pero bilang inyong mga tinawag sa biyaya, may kalakasan kami mula sa inyo. Kaya, Ama, palakasin niyo kaming lahat at bigyan niyo kami lagi ng karunungan na nanggagaling sa langit. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo lagi kami ng katapangan. Bigyan niyo lagi kami ng espiritu na itinitiwala ang lahat sa inyo. Dumidepende kami sa inyong biyaya. Samahan niyo kami sa hapong ito, at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 God bless po. At mga kapatid, basahin natin yung nakasulat po sa Mateo 24. So, ito po yung nakasulat, mga kapatid, sa Mateo 24. Kung may mga Biblia po tayo, atin pong tunghayan. Mateo 24, at basahin po natin ang sinasabi po mula po sa talatang 3. Mateo 24 mula talatang 3. Ang sabi po rito, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo, lumapit ng bukod ang mga alagad niya at sila'y nagtanong, sabihin niyo po sa amin, Panginoon, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na sinasabi niyo? Kailan po ba kayo paparito? Ano po yung tanda ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi na ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong maggulumihanan, sapagkat kinakailangan itong mangyari, datapwat hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga salot, magkakaroon ng mga tagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayon, ibibigay kayo
sa kapighatian at kayo'y papatayin. Kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kung magkagayoy, maraming matitisod at magkakanuluhan ang isa't isa at magkakapuotan ang isa't isa. Magsisibangon ang maraming bula ang mga propeta at ililigaw ang marami. At dahil po sa pagsagana ng pagsuway, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Datapwat, ang magtiyaga hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Purihin po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa hapong ito. At siguro po, hindi po lingid sa atin, mga kapatid, lagi kayong nakakanood ng balita na mayroon po yatang banta sa ating bansa, At itong bantang ito, mga kapatid, ay siguro alam na natin na isang higanting bansa ang gustong umagaw ng ating karagatan, At itong bansang ito ay tinatawag na yung dragon. Di ho ba, Itong bansang ito, yung pinakakultura nila ay yung tinatawag nating dragon, Na kung saan po, ito yung kanilang national icon, na dragon. So, walang iba kundi ang bansang China. At mga kapatid, sa Biblia po, may sinasabi po, na darating ang panahon na itong kaaway po ay gagamit ng mga bansa, Yung Diablo po ang tinutukoy natin, Si Satanas mismo, ang gagawin ng Diablo ay gagamit siya hindi lang ng mga tao, kundi mga bansa para ang mga anak ng Diyos po ay i-intimidate. Ganun, mga kapatid, Takutin tayo. Nandyan yung sinasabi na walang magagawa ang Pilipinas dahil maliit tayong bansa. Pero alam nyo po, may nakalagay po sa Biblia na lahat po ng ginagawa po ng kaaway, tinalo na po ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba, mga kapatid, Alam nyo po, sabi nga ng Biblia sa atin, ang mga anak ng Diyos, higit pa tayo sa mga nagtagumpay. Meron pong sinasabi sa Bible sa Roma 8, basahin ko po sa inyo to, Roma 8. So ano po yung nakasulat dito? Sige, mga kapatid, babasahin ko po, yung sinasabi dito, Roma 8. At ito po yung ito po yung nakasulat, mga kapatid, sa verse 37. Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. So, mahalaga po ba, mga kapatid, na ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa atin? Mahalaga po ba? Alam niyo ho ba na kahit tayo po ay mga tao lang na, sabihin na natin na tayo ay mga tao po na walang-wala, Mga simpleng mamamayan. Pero kapag tayo po ay naging mga anak ng Diyos, kung ang pag-ibig po ni Kristo ay nasa atin, may sinasabi, mga kapatid, na higit pa tayo sa mga nagtagumpay. Amen po ba? Amen. Bakit po ba mahalaga na sa mga huling araw na ito, ang pag-ibig ng Panginoon ay dapat nasa atin? Kasi, mga kapatid, unang-una po, di ba, may nakasulat kasi na darating ang mga kapighatian sa mundo. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, kapighatian. Yan. Ano po ba itong mga kapighatian? Ito po yung mga kahirapan na nangyayari po sa mundo. Ito po ay mararanasan ng mga anak ng Diyos. Yun nga lang po, may nakalagay sa Bible na may isang dilubyo sa mundo na darating, at ito yung pinaniniwalaan po natin at ng ibang mga Kristiyano, na may tinatawag po sa Biblia na dakilang kapighatian. Sabihin nga po natin, dakilang kapighatian. Yan, so, mayroon pong kapighatian, at ano po yung isa? Dakilang kapighatian. Ano yung pagkakaiba ng dalawang to? Yung kapighatian, mga kapatid, na sinasabi, ito yung panahon na ang mga Kristiyano po ay uusigin, pag-uusigin ang mga totoong mananampalataya. Ano po ba yung mga pag-uusig, pastor, na sinasabi mo? Hindi naman namin maramdaman sa Pilipinas yan. Itong bansang to, Kristiyano tayo, di ba? Tama. Pero eto, ano ba yung mga pag-uusig? Mangaral po kayo sa China, tingnan nyo po kung hindi kayo usigin. Tama po ba? Ano ba mga tao sa China? Hindi naman sila mga Kristiyano lahat. Tama po ba? Karamihan sa kanila ay mga komunista at mga Buddhist. Bawal mangaral tungkol kay Kristo sa lugar na yon. Pero alam nyo ho ba, sa China po, maraming Kristiyano doon na hindi nagsasabing Kristiyano sila. Sila ay naka-underground, Ang China po, ang kanilang bilang ay yung populasyon ng mga Chino, siguro po mga nasa hindi ko po alam baka po mga nasa 1.9 billion. Ganong karami, mga kapatid, Basta billion po sila, billion,
ang Kristiyano po ron ay, ang bilang po ay mga nasa 300 million. Ganun po. Alam niyo ho, sa tingin niyo marami yon, di ba? Parang marami. Kung ikukumpara niyo sa dami ng mga tao sa China, maliit lang po yon. Ibig sabihin, maliit lang yung mga Kristiyano doon. Yung milyong sinasabi natin, hindi maikukumpara sa dami ng mga Chinese na hindi Kristiyano. Ganun po kaliit, no? Kung ikukumpara niyo ang Pilipinas na sinasabing Kristiyanong bansa, ilan lang ba tayo? 130, 140, mga ganyan lang yung dami natin, no? Luzon, Visayas, Mindanao, mga nasa 100, ang sabi nila, mga nasa 180 million tayo. Ganun mga kapatid, no? Ngayon po, kukunti lang talaga tayo, no? Talagang sabi nga natin kukunting mga tao, no? Pero mga kapatid, ang tanong, may mga anak po ba ang Diyos na nakatira sa bansang ito? Amen po ba? Amen. Oo. So, mga kapatid, no, ang mga anak po ng Diyos, tandaan po natin, tandaan natin mga kapatid, na tama yan, tama, 115.6 million, ganyang Luzon, Visayas, Mindanao, yung populasyon natin, ano? At yung mga totoong Kristiyano, hindi pa po yun yung bilang, no? Bawasan nyo na po. So, maliit na bilang, no? Hindi naman kasi lahat ng tao, tita, mga Kristiyano, no? Sa pangalan lang, Kasi sa atin, ang ibig sabihin ng Kristiyano ay mga born again, mga taong pinanganak sa Espiritu. Yung mga tao na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila, no? Yung po yung pakahulugan natin ng salitang Kristiyano, no? Ang salitang Kristiyano para sa atin, mga kapatid, hindi yun yung pangalan, no? Na tayo ay binyagan sa isang simbahan, Kristiyano na tayo, no? Sa atin ang Kristiyano po ay ang Espiritu ng Diyos ay nasa isang individual. Yun po ang kahulugan sa atin ng salitang Kristiyano, no? Born again. Yung sinasabi natin born again na pinaglalaban natin na hindi yan relihiyon, kundi ang born again ay isa pong karanasan, isang relasyon sa Diyos. So mahalaga na tayo ay may relasyon sa Panginoon, ano? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano relihiyon mo, ang tinitingnan kung may relasyon ka ba sa Kanya. Yun po ang mahalaga, mga kapatid, no? O gaano man tayo kabuti sa tingin natin, gaano man tayo kamoral, gaano man tayo sa tingin natin ay mabuti tayong tao, pero hindi po sapat, sabi ng Bible, para mapunta ka sa langit. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng relasyon kay Jesus Christ. Amen po ba? Sa kanyang anak. Yun po yung pinakapunto ng Kristiyano, mga kapatid, no? Wala pong silbi kung tayo ay mga mabubuting tao lang sa tingin natin, ano? Kasi hindi po pupunta ang mga tao mabuti sa langit kasi sa totoo lang walang taong mabuti. Mga kapatid, no? Lahat tayo ay mga makasalanan, no? Kung mabuti man tayo, hindi po yun papasa sa Diyos. Yung kabutihan nasa atin, ha? Siguro po may mga tao, may mga iba rito na ang tingin niya sa sarili niya, mabuti siya, no? Walang problema yun. Pero mga kapatid, huwag tayong umasa dyan, no? Kasi sabi nga natin, walang taong mabuti na pupunta sa langit, kundi yung mga nagsisisi lang sa kasalanan at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So mahalaga po ba ang pananampalataya kay Kristo, mga kapatid? Sabihin nga po natin, mahalaga ang pananampalataya kay Kristo. Ayan, so tayo po ba may pananampalataya na sa Panginoong Jesucristo? Sige, taas nga pong kamay kung mayroon na po na sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon niya, tagapagligtas. At sino po rito yung nagsisisi sa kanyang mga kasalanan? Mahalaga yon. Na tayo ay sino po rito yung patuloy pong nagsisisi sa kasalanan? Patuloy. So, kasama tayo, di ba? So mga kapatid, yan po yung tatak na at totoong Kristiyano yan, no? Yung mga nagsisisi at tuloy-tuloy pong nagsisisi, ha? Hindi po tayo huminto lang na nagsisi na ako, Lord, ha? Kasama na ako sa church namin, born again na ako. Well, mga kapatid, born again nga tayo, pero sabi nga ng Bible sa atin, yung bunga, yung pruweba na tayo ay mga born again Christian, patuloy po tayo nagsisisi, no? Amen. Kaya po sabi ng Bible, di ba sir, may nakalagay, ang magtiyaga. Tama ho ba? Yes. So, sa mga huling panahon, mahalaga po bang tayo ay magtiyaga? Mahalaga po ba? Well, alam nyo mga kapatid ganito, alam nyo ho ba na mayroon ako narinig, ano? Ang sabi nung napakinggan ko, ang pagpunta sa gawain po ng Panginoon, ito po ito ay higit, mga kapatid, no? Higit pa ito sa yung sinasabi mga kapatid sa Bible, no, na ito'y higit pa sa sa tinatawag na solusyon sa tingin nating problema. Alam niyo ho ba mga kapatid sa Biblia, no, na ang Diyos gusto niya lang sa tao, no, para ang lahat ng ating iniisip sa buhay ay magkaroon ng solusyon. Diba may sinasabi sa Bible na
matuto tayong dumepende at maghintay sa Panginoon. Amen po ba? Basahin natin yung Isaiah. Tingnan niyo po nakasulat sa 40. Isaiah 40. Pansinin niyo to mga kapatid, no? Isaiah 40. Basahin ko po basahin ko po yung verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi sila mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi sila manghihina. Okay, napakinggan niyo po, di ba? Ang sabi ng Biblia, silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Ang tanong, ano po ba yung pagbabagong lakas? Ano po bang ibig sabihin noon? Mga kapatid, no, nagkakaroon tayo ng bagong biyaya sa Diyos. Alam niyo po kasi, pag sinabing binabago tayo ng Diyos sa bawat araw at pinalalakas, ang ano po nun, ang ibig pong sabihin noon, binabago tayo ng Diyos bawat araw. Bawat araw po, may binibigay ang Diyos na biyaya sa atin. Amen po ba? Bawat araw po yan. Ang mga tao po, tulad ko at tulad nyo rin, bilang mga tao, kadalasan ang problema natin, yung routine natin sa buhay, di ba? Yung routine natin, ang akala natin, yung sinasabi na, ano ba ang pagiging Kristiyano? Dapat tanungin natin yan, no? Iniisip natin na ang buhay natin ay routine-routine na lang, tama ho ba? Alam niyo po, pag tayo ay born again Christian, ang isa sa mga bagay na hindi nawawala sa atin kung ano, tayo ay umaasa lagi sa Diyos na may gagawin siya bawat araw. Amen po ba? Meron siyang gagawin na biyaya sa atin. Ganun mga kapatid, no? May nakalagay sa Bible na ang sabi, ang Diyos natin ay Diyos ng mga biyaya. Amen po ba? Nakalagay sa Roma 12 yon, verse 1, di ba ang sabi? Alang-alang sa mga habag ng Diyos. Ang mga born again Christian po, para alam natin, nakalaan ang mga biyaya ng Diyos. Hindi lang po biyaya, hindi lang singular, no? Plural. Ang mga biyaya ng Diyos ay nakalaan sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga sa mga huling panahon na ito, no? Bakit po ba kailangan natin ng biyaya? Kasi mga kapatid, kanina, di ba sinabi ko nga po sa inyo, may mga darating na problema sa mundo. Amen ba ron? May mga problema pong darating. Sino po rito noong 2020, sino ang maniniwala na ang COVID po ay kakalat sa buong mundo? Alam niyo po, nung nasa Krami ako, naalala ko po nung nasa Krami ako, pumunta ako doon at nakausap namin ni Mrs., yung kaibigan namin Colonel, at pinanonood kasi namin yung news, di ba kayo rin nakakanood na, at nakita namin yung pagkalat ng COVID-19 mula sa Wuhan, China. Yung China talaga, no? Talagang kakaiba, talagang pasaway talaga no? Oo, at ang iniisip nga po namin, ang China po ay nagdedeklara ng gera sa pamamagitan ng pandemic. Yung kasi galing sa kanila. At may mga balita na sinadya nila yon, tama ho ba? Para maraming mamatay. Sinadya nila yon, no? Yun yung ano ng iba. Kasi mga kapatid, may mga balita na nakakalusot, no? Loopholes, may mga balita na ang sabi, yung mga nagkalat ng virus, pinatahimik ng government, may reporter na kilala sa China na ang sabi, parang sinadyang ikalat, pinatahimik yun. Namatay na lang po, no? May mga nawala na responsable para malaman kung bakit ang virus mula doon sa laboratorio ng Wuhan, paano nakalabas? So, yung mga nakakaalam, pinatahimik. Ano pong ibig kong sabihin? Oo, pinatay na po, no? Di ba? Mula noon mga kapatid, ang pandemya po ay kumalat na sa mundo, tama ko ba? At 6 na daang milyon ang namatay mga kapatid, no? Siguro may mga kamag-anak kayong namatay din, no? May kakilala ho ba tayo? Kamag-anak na namatay? Kami din po. Ako po ay aking amain, mga kapatid, no? At may isang kapatiran din tayo mga kapatid, no? May isang kapatiran din na sinasabi ang deklarasyon ay tinamaan din. So, iniisip ko na, ano na ba, katapusan na ba ng mundo to? Sabi ng marami, no? Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi. Nagsisimula pa lang ang kapighatian, no? Darating pala talaga sa mundo yan. At dadaanan yan ng mga anak ng Diyos. Pero mga kapatid, no? May pangako ang Diyos sa atin. Amen po ba? Sabi ng Bible sa atin, maraming tao po ang manglalamig sa Diyos. Sinabi na po ng Panginoon yan, ano? Kasi ang tingin natin, ang mundong ito, magulo na, siguro baka yung Diyos nakakalimot na tulungan tayo. So, sinasabi ng iba na, alam niyo po, nakakatakot, no? Nalulungkot ako, eto mga kapatid, no? Gusto ko lang pong pagtibayin yung ating pananampalataya sa Diyos. Naalala niyo po nitong Sunday ba 'yon?
yung gay pride, di ba? Na marami sa Quezon City ang mga LGBTQ na nagparada, di ba? Tapos inulan tita. Inulan sila. Alam niyo po ba na, di ba sabi ng Bible po sa mga huling panahon, di ba sabi ng Bible na ang tao ay manglalamig sila sa Diyos, no? Ang gagawin nila ng tao, aasa sila sa sarili nila. Ang tao ay magiging makasarili, aasa sa sarili. At anumang bagay, yung sariling pamantayan yung masusunod. Kaya mga kapatid, mapapansin nyo, no? Kakalat ang pagiging makasarili ng tao. Hihiwalay talaga sa Diyos, no? Kung may Diyos man, hindi napapansinin ng tao yan, no? At ito yung nakakalungkot. Itong mga taong to, mga kapatid, no? Pwedeng nasa simbahan sila, pero yung pag-ibig sa Diyos wala. Pero, sinasabing Kristiyano sila. Alam niyo ho ba yun? So mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, tama no, ang sabi, ang nakalagay, ingatan nyo na huwag kayong maggulumihanan kasi ang sabi ng Bible sa atin, maglalamig ang pag-ibig sa isa't isa at ang sabi rito, makakarinig kayo na malapit ng magagera. Di ba? Sabi ng Panginoon na, ano yung napapakinggan nyo? Mayroong banta ng digmaan, di ba? Tulad din ng panahon natin. Siguro may magsasabi sa atin, Pastor, yung sinasabi nyo po, di ba nangyari na yan? Well, mga kapatid, tandaan po natin sa Biblia, nauulit. Naintindihan nyo po, di ba? History repeats itself. Ang kasaysayan po ay nauulit. Ganito po katindi ang Bible, no? Lahat ng nakalagay sa kanyang detalye ay nauulit. Nauulit po talaga, no? Sabi nga bakit gano'n ang Bible, no? Nalaman niya yon na umuulit, no? Kasi mga kapatid, ito yung pattern natin, no? Ito yung ating palatandaan sa kasaysayan ng tao, no? Umuulit. Kaya nga po, nang dumating nga si Kristo, di ba? May tanong po ako, masasagot nyo to. Nang dumating ba si Kristo, nakilala ba siya ng kanyang mga kababayan? Sige po. Hindi ba hindi? Di ba? So, sa kanyang ikalawang pagdating, may tinatawag na second coming, no? Sabihin nga natin, ikalawang pagbabalik ni Kristo. Yan. Yung ikalawang pagbabalik ni Kristo, ito po yung ina-anticipate natin. Tama ho ba? Ito yung inaasahan natin na mangyayari. Alam niyo ho ba na, di ba marami nang nag-claim na bumalik na raw siya? Tama ho ba? Magbibigay ako ng example. Sa China po, may isang propetisa, isang babaeng Chinese, na ang sabi niya, siya na yung Kristo. Maraming naging tigasunod. Milyon na yung tigasunod niya, no? At kilala na rin siya sa iba't ibang bansa na ang pananaw ng mga Chinese na Kristiyano, siya na yung Kristo. Kaya lang babae. May nagsabi, yan ba yung Kristo? Bakit babae? Nasa katawan siya ng babae. Yun ang sabi ng mga Oo. So mga kapatid, tulad niyan, di ba? Ang sabi ng Bible, di ba sa atin na marami ang magsisiparito sa pangalan ni Jesus at kanilang lolokohin ang marami. At maniniwala naman, no? O hindi na tayo lalayo. Di ba mayroong pastor sa Davao na ang kanyang sinasabi, siya yung bagong Kristo. Tama po ba? At ang sabi ng pastor na to na tiga Davao, na kung wala ang kanyang pirma, hindi maliligtas ang isang tao. Tama ho ba? So sino po ba yon? Kilala nyo na kung sino. Na ngayon po ay wanted po, no? Sabi nga may maraming kaso. Kasi may mga abuso na nangyayari po doon sa kanilang sekta. So kung titingnan nyo mga kapatid, hindi na tayo lalayo, no? Dito lang sa sarili nating bansa, marami po ang nagsasabi na sila na yung Kristong dumating. Tama ba? At maraming sumusunod sa kanila. Sabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, na darating nga si Kristo, kaya nga lang, sabi ng Biblia sa atin, hindi sa ganong paraan, no? Ito po ay spiritual na pagdating. Naniniwala po ako at aktual. Sabihin nyo nga po, naniniwala ako na muling babalik si Kristo. Sabihin nga natin, naniniwala ako na muling babalik si Kristo. Yan. Yung pagbabalik na yan, mga kapatid, ang sinabi na ng Panginoon sa atin, yung kanyang babala, no? Huwag tayo basta-basta maniniwala na may magsabi sa atin, nandiyan na yung Kristo. Na-meet na namin siya, no? Well, mga kapatid, bakit kaya ang Panginoon sinabi niya yan? Kasi nakita niya tong panahon natin, tama ba? Na marami ang magkiklaim na sila na yon, no? May dumating na Kristo. Siya, kumbaga parang nakita ng Panginoon ng future, no, na maraming mga kung sinong mga propeta o pastor na magsasabing sila. Well, mga kapatid, sabi nga ng Bible sa atin, huwag kayong maniniwala, no? Kundi, paano yung pastor? So, anong paraan ba para huwag tayong maligaw, no? Na kung dumating man yung Kristo, hindi tayo maliligaw. Sabihin nga natin, ayoko maligaw. Sabihin mo natin. Ayan, no? So, ayaw ba nating maligaw? Natural, ayoko rin, no? Mahirap yon. So, may babasahin akong talata sa Bible, mga kapatid, no?
na maganda po tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Basahin natin yung Lucas. Okay, Lucas 17. Okay, hanggang dito tayo mga kapatid, no? Lucas 17. Okay. Basahin po natin yung Lucas 17 at basahin natin yung verse 20. Ano pong nakasulat? Okay, eto po. Lucas 17 mula verse 20. Okay, may nakakita po, mga kapatid, sa Bible? Lucas 17 mula verse 20. Seth, nakita po? Sige, pakinggan natin mga kapatid. No? Ito pong sabi. At palibhasa, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kailan po ba darating ang kaharian ng Diyos? No? Yun yung tanong ng mga tao noon. Tanong din natin ngayon. Ano? Kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Anong sabi sa ng Panginoon? Sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na magpakikita. So may sinasabi ang Panginoon ano, ang pagparito ng kaharian ng Diyos ay hindi makikita ng ating mata. Tama ho ba? Kailangan po, ang pairali natin, para gusto nyo makita ang Panginoon, di ba? Gusto natin siya makita. Hindi natin paiiralin yung mata natin na pisikal. Ano pong ibig sabihin ni Pastor Don? Ano pong ibig sabihin? Yung isang mata natin ang dapat nating pairalin. Ano pong mata yon? Yung matang ano po? Hindi tita. Dalawa yung mata natin eh. Physical tsaka ano yung isa? Spiritual, no? Tama, no? Sabi kasi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, hindi nyo makikita sa mga mata nyong physical. Di ba yun ang ibig niyang sabihin? Hindi nyo makikita yan. Pero pwedeng makita kapag tayo po'y spiritual. Amen po ba? Pwede nating maunawaan yung second coming. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na ang second coming ay nasa proseso na? Sino pong naniniwala na si Jesus Christ ay proseso na sa kanyang pagpunta rito? Ako po, naniniwala ako. Amen po ba? Kasi lahat ng palatandaan sa Bible, nangyayari na po sa panahon natin, no? Nangyayari na po. Ewan ko kung alam ng ibang mga sekta na darating na si Jesus, di ba? Yung pinakamalaking sekta, hindi ko alam kung ano ba yung paghahanda. Kasi ang gusto ng Panginoon, handa tayo. Sir, anong sabi ng Bible? Anong kasunod? Anong sabi ng verse 21? Sasabihin nila, naririto o naririyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. wag daw tayong magsabi na nandiyan yung kaharian, di ba? Sabi. Di ba tita, ang problema may nagsasabi na ang kaharian ng Diyos na itayo na sa Davao, o kaya na itayo na sa Amerika, o kaya na itayo na sa Russia o sa China. Sabi ng Panginoon, hindi ganon. Di ba sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa kalooban nyo o nasa kalagitnaan nyo. So, tita, ang tinutukoy ng Panginoon na kaharian sa panahon na to, nang dumating siya, ang Panginoong Hesukristo, kasi ang ibig sabihin na nasa loob nyo, no? Nasa kalagitnaan nyo siya. Ang tinutukoy tita ng kaharian ng Panginoon is spiritual kasi ang tinutukoy ng Panginoon yung sarili niya eh. Di ba? Dumating ang kaharian ng Diyos sa kalagitnaan nyo. Sabi niya, ang tinutukoy ng Panginoon na kaharian dito yung kanyang buhay. Nakita nyo po, di ba? Sige nga sir, pakibasa nga po ulit. Anong sabi? Sa 21 ulit. Anong sabi? Sasabihin man nila Naririto o naririyan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang tinutukoy ng Panginoon dyan, yung kanyang sarili, no? Nasa kalagitnaan nyo ako. Yan ang sabi niya. Ba't hindi nyo ako maintindihan? Di ba? Ang kaharian ba ng Diyos nandoon sa panahon na yon? Spiritual pong pinag-uusapan na. Ano pong sagot? Oo. Tama. Bakit tita, ang kaharian ng Diyos ay nandyan sa panahon na yan? Nandyan yung hari sa gitna nila. Tama ho ba? Sino po bang kumakatawan sa kaharian? Sino po? Di hari. Di ba tita? Ang hari ba ng mga hari na sa kalagitnaan nila nung panahon na yan? Nandyan ang Kristo, di ba? May tanong ako, naniwala ba sila tita? Hindi tita. Oo, hindi sila naniniwala. Oo. Kaya nga sila nagtanong eh. Na ang sabi nila, kailan ba darating ang kaharian? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na wala kami nakikita sa paningin namin. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo talaga makikita. Di ba sabi niya? Oo, kasi yung physical na mata yung ginagamit nila. Yun ang problema, no? Doon naliligaw ang maraming tao, no? Na ginagamit ng dyablo yung pagiging literal para maniwala tayo. Pero mga kapatid, no, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay espiritual. Opo. Hindi pwede mga kapatid na ang ating interpretasyon sa salita ng Diyos ay gumamit ang tayo ng pamamaraan ng tao, no? O mata natin yung gamitin natin. Di ho ba? Sabi nga ng Bible sa atin tayo ay maborn again sa espiritu para makita natin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, di ba may sinabi ang Panginoon na kailangan maborn again tayo para makita natin, tama ho ba?
Sir, may tanong. Kung hindi ka born again, malalaman mo ba ang pagdating ng kaharian ng Diyos? Malalaman ba? Malamang hindi. Opo, hindi, no? Kaya mga kapatid, eto yung panahon, sa huling araw, tayo po ay maging spiritual. Tama ho ba? Kasi dito lang, para tayo ay makasurvive, no? Sa panahon ng gera, kung dumating man. Tama ho ba? Sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng salot. Alam niyo ho ba yung salot? Mayroong hula, may prediction. Yung pandemic ay patikim lang. Tama ho ba? May mga nagsasabi na ibabalik tita sa 2025 o 2026. May virus uli gagawin, isang bagong virus at ikakalat na naman sa mundo. Alam niyo ho ba na yung 2020 ay nakapredict? Meron akong libro, year 2007, na isang nagsasabing psychic pero may alam yung mga file sa US, sa American, no? Yung mga top secret alam niya. Alam niyo po ba, 2007 yun sabi niya, sa year 2020, isang virus ang lalabas at aatakihin ito ang baga ng mga tao. O bilangin niyo po, 2007 yun. Ilang taon yung pagitan? Isang dekada halos, di ho ba? Nangyari ho ba yung nakalagay doon sa libro na yun noong 2007 pa? Nangyari po 2020, di ba? Nagtaka din ako kasi may patunay eh. Yung binasa ko 2007 tong libro na to, paano niya nalaman na may darating na virus sa 2020? Ibig sabihin po, mga kapatid, simple lang, nakaprograma na pala ang mangyayari sa mundo. Tama ho ba? Nakaprograma. May mga taong nasa likod ng lahat, mga makapangyarihang tao. Mga kapatid, no? Ito yung mga sinasabing mga hindi natin nakikita, no? Mga shadow figure, okay? Nasa likod. Sila ang nagko-control sa ekonomiya ng mundo. Sila ang nagdidikta kung kailan magkakagera. Sa kanila, ang politika ng mundo ay parang chess. Kaya nilang i-manipula. Pero di ba mga kapatid, sinabi na ng Bible na mangyayari nga ito, no? Kasi ang diablo po ay kikilos din, gagamitin niya ang mga taong may kapangyarihan para maraming mamatay. Ganun po yun, ano? Kaya nakita ba ng Panginoon na mangyayari ito? Nakita po ba? Nakita niya, no? Kaya ang sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoon, no? Kung mangyari man ito, alam ko na mangyayari ito, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, maging spiritual lang kayo, no? Kayo ay maging spiritual kasi para makita nyo yung ginagawa ng kaaway, hindi na tayo magugulat, no? At lagi tayong handa. Sino po ang laging handa? Mga kapatid. Lagi tayong handa, no? Opo. Lagi tayong handa. Ako naniniwala po ako na ang ating bansa hindi po babayaan kapag may kagipitan. Amen po ba? Kahit may kalaban tayong makapangyarihang bansa, ako naniniwala hindi po babayaan ang bansang ito. Mga kapatid, no? Ang Diyos ay kasama natin. Yun po ang totoo, no? At yung mga born again na Chinese, mahal ba natin sila? Yes. Oo, mahal natin. Oo, mahal natin, di ba? May mga kapatid tayong Chinese eh. Nasa Beijing, nasa Wuhan. Marami sila. Kaya nga lang, tita, hinahunting sila ng gobyerno. Opo, ganon. Hanggang dito muna tayo mga kapatid, no? Sa ating pong pinag-aralan. Manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Dakilang Ama, salamat po sa araw na ito. Pagpalaan yung mga kapatid namin na pag-aralan namin itong inyong salita. Nawa po lagi kaming magkasama-sama tuwing ganitong weekend sa mga tinakda niyo pong schedule para po ang salita niyo po ay aming mapag-aralan. Samahan niyo bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Praise God. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob ng ating mga kaloob sa Diyos, mga ikapopo at mga handog, atin pong awitin ang Seek ye first the kingdom of God in His righteousness.
salamat po sa hapong ito. Kami mga magkakapatid ay lagi niyo pong pag-isahin sa pag-ibig at katotohanan. At palakasin niyo po ang pananampalataya namin. At maging handa kami sa pagdating ng inyong anak sa mundong ito. At upang kami po ay kanyang maabutan na nagtsatsaga hanggang wakas. Samahan niyo kami at pagpalaan niyo kami sa hapong ito at sa buong linggong darating sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. Magkamayan tayo mga kapatid. God bless po. God bless. Kamayan po tayo. God bless po. God bless po. God bless mga kapatid. God bless. God bless po sa lahat. God bless Tita. God bless po. Bless us. Ay, God bless po. God bless. God bless, tita. God bless Tita. God bless po. God bless tita. Tita, God bless po. Tama-tama natapos yung aking ano. Nag-iingay na. Sakto ah. Hindi na naman sila